Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. At welcome po ulit dito po sa Global Fire TV. Again, ako po si Pastor BJ ng City of God, dito po sa Canada. Meron akong tanong sa bawat isa po sa atin. Or gusto kong mag-imagine kayo with me today, bago ho tayo magsimula, bago natin pag-aralan ang salita po ng Diyos. Imagine niyo kung kayo po ay tumatakbo o any sports na sinasalihan niyo po. Imagine niyo po ito, kayo po ay nag-train para dun sa inyong sport. Assuming this is a basketball, no? Halimbawa po kayo ay nag-train sa basketball, gusto niyo talagang matuto mag-basketball, inaral niyo lahat ng moves, inaral niyo yung pagdi-dribble, inaral niyo po yung lahat ng pwede niyo matutunan patungkol sa basketball, nag-diet po kayo kung ano yung nararapat na diet para sa basketball, bumili kayo ng magagandang sapatos, bumili kayo ng magandang jersey, ng mamahaling jersey, tapos sumali ho kayo, but at the end of the day, hindi ho kayo nag-basketball. Ano ho kayang mangyayari? Ano ho kayang isip natin? Kung kayo na lang ho ganito, mga kababaihan, gusto nyo magluto, gusto nyo sumali sa isang cooking contest, lahat na ho ng cookbook ng favorite nyong writer, ginaya nyo, pati si Gordon Ramsay, ginaya nyo na lahat, kinopya nyo na lahat ng recipe, nag-aral kayo ng culinary, tapos lahat na lang ng gears, yung mga kutsilyo nyo mamahalin, tapos yung mga kaldero nyo mamahalin, nakasalad master pa kayo, tapos lahat na lang ng gamit nyo kumpleto. Tapos hindi naman kayo sumali sa isang cooking show contest. Yun ho yung isang napakahirap. Alam niyo ho, tayo mga Pilipino, tayo mga tao, para ho tayong ganun. Tayo po ay lumaki bilang mga Kristiyano. In our country sa Pilipinas, tayo pong lahat ay lumaki bilang isang Kristiyano. Lumaki ho tayo na meron hong pananampalataya sa Diyos. Meron ho tayong knowledge sa Diyos. Meron ho tayong mga gamit. Nandiyan ang simbahan, kaliwat kanan. Nandiyan ho yung mga pare, nandiyan yung mga madre, nandiyan yung mga pastor. Kaliwat kanan ho, marami yung simbahan. Ang Biblia, napaka-bless ho natin because sa Pilipinas or sa ibang bansa, open ho natin tong basahin, open natin siyang bitbitin, pwede ho natin siyang aralin anytime. Alam niyo, lahat ho ng gamit meron na ho tayo. Lahat ng training pwede natin gawin. Ngunit isa ho yung madalas nating nakakalimutan, sumali. Paano ho tayo sumasali? Isang bagay para makasali ho tayo doon ho sa laban ng buhay ay sa pananalangin. Because when we pray, we are actually communicating to Heavenly Father. When we pray, we're actually having a conversation doon sa ating Creator. When we pray, it's actually the connection kung ano ho yung mga gusto natin. At through prayer po, dito ho natin na isosurrender yung ating anxiety. Dito ho natin na ibibigay sa Panginoon Diyos yung mga pag-alala natin. Alam niyo ho, yung pananalangin, ito ay also an invitation for us to have peace. Yung prayer is an invitation to peace. Ang sabi ho dito ni Pablo sa Philippians, no, meron na ho tayong lahat ng bagay. Ngunit isa ang nakakalimutan ho natin, manalangin. At kapag tayo ay nanalangin, ibinibigay ho natin sa Panginoon Diyos yung ating hong kapayapaan. Yun ho yung gusto kong pag-usapan natin sa oras po na ito. Lahat po tayo ay meron ng training. Lahat po tayo ay merong paniniwala sa Panginoong Diyos. Marahil umaattend ho kayo ng church faithfully. Marahil kung magiging honest po tayo, sinusunod ho natin kung ano yung mga utos. Sinusunod ho natin kung ano yung nasa Biblia. Kung sinusubukan ho natin magbaging maayos sa Panginoong Diyos. Ang encouragement po sa atin ay ganito. Dapat ho, ginagawa natin practical yung mga natutunan. Sabi niya po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Train yourself for godliness. For physical training is for some value, but godliness has value of all things, holding promise for both present life and in the life to come. Training. Pag pinag-usapan natin yung training, kapag pinag-usapan natin ho yung physical training, dapat daw ho nagkakaroon din tayo ng spiritual training. At paano ho yun? Through prayer. Ang buhay po natin ay
kailangan ang pundasyon ay panalangin. Ang buhay daw po natin, ang isang magandang pundasyon, ay kung paano tayo makipag-usap sa Panginoon Diyos. Samahan niyo po ako sa araw po na ito, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa Philippians. Na kung kayo po ay merong problema, meron kayong anxiety, meron ho kayong mga iniisip sa buhay, this message is for you. Paano ho natin to tatanggalin? At paano binibigay ng Diyos yung kapayapaan sa pamamagitan po ng panalangin? Join us today as we study Philippians chapter 4, and we'll talk about our spiritual habits, about prayer. That prayer is an invitation to peace. Join us today. And thank you so much. God bless all of you and have a good day.